Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, police, coast guard, firefighters, jail officers, at lahat ng uniformadong tagapaglingkod at sa inyong mga pamilya. Ako po si Father Dion, isang paring Katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at isang kapilyan ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Thursday, January 29, 2026, ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon. At ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin na hayaan mo magliwanag ang ilaw na ibinigay ng Diyos. Sa ating unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel, chapter 7, verses 18 to 19 and 24 to 29, si Haring David, isang makapangyarihan, matagumpay, at iginagalang na pinuno, ay umupo sa harap ng Diyos at sinabi, "Sino po ba ako, Panginoon? At ano ang aking sambahayan? At inabot mo ako hanggang dito." Hindi siya nagmayabang. Hindi niya sinabi, "Ako ang gumawa nito." Sa halip, inamin niya ang totoo. Lahat ng mayroon ako ay biyaya ng Diyos. Ito ay mahalagang paalala para sa mga nasa serbisyo. Kayong humaharap sa panganib araw-araw, kayong palaging may bantay, duty, operasyon, or emergency. Kayong sanay magtiis at magpatuloy kahit pagod na. Sa dami ng responsibilidad, minsan nakakalimutan nating huminto at magpasalamat. Si David ang nagtuturo sa atin, huminto sandali, umupo sa harap ng Diyos, alalahanin kung paano Kanya dinala hanggang dito. Kapag naalala natin ang kabutihan ng Diyos, humuhupa ang yabang, nababawasan ang kaba, at gumagaan ang bigat sa loob. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Marcos, chapter 4, verses 21 to 25, sinabi ni Jesus, "May nagsisindi ba ng ilawan para itago sa ilalim ng basket? Hindi ito tungkol sa pagyayabang. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng pananampalataya ng tapat." Maraming nasa uniformadong serbisyo ang tahimik ang pananampalataya dahil pagod na, dahil takot ma-judge, dahil pakiramdam nila ay hindi sila perpekto, dahil maraming pinagdaanan. Pero sinasabi na Jesus, ang ilaw na ibinigay ng Diyos sa iyo ay hindi para itago. Ang ilaw na iyon ay ang konsensya mo, ang disiplina mo, ang malasakit mo sa tao, ang paninindigan mo sa tama, ang panalangin mo kahit tahimik lang. Hindi kailangang magsermon. Ang ilaw ay nakikita sa katapatan sa tungkulin, pagpipigil sa galit, pagrespeto sa kapwa, pag-aalaga sa pamilya, pananatiling makatao kahit mahirap ang sitwasyon. Babala ni Jesus, sa sukat na ginagamit ninyo, kayo rin ay susukatin. Totoo ito sa buhay serbisyo. Kapag kaunti ang oras natin sa Diyos, nalilito ang isip, kaunti ang pasensya, tumitigas ang puso, kaunti ang pahinga at pag-aalaga sa sarili, nauubos ang loob. Pero kapag nagbigay tayo, kahit kaunting tapat na pagsisikap, kaunting panalangin, kaunting pagkikinig, kaunting malasakit, pinaparami ito ng Diyos. Ito ang sekreto ng tibay loob at tibay isip sa serbisyo. Ngayong araw ay hinihiling ng salita ng Diyos. Huminto sandali. Alalahanin kung papaano ka dinala ng Diyos hanggang dito. Hayaan mong magliwanag ang pananampalataya mo sa gawa, hindi sa salita. Maging bukas palad sa oras, malasakit, at tiwala sa Diyos. Ganito napapanatiling buo ang loob. Ganito nananatiling malinaw ang isip. Ganito patuloy na nagliliwanag ang ilaw.
kahit sa gitna ng pagod at panganib. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, salamat sa pagdala mo sa amin hanggang sa araw na ito. Tulungan mo kaming huminto at magpasalamat. Kahit sa gitna ng pagod at panganib, hayaan mong magliwanag ang iyong ilaw sa gawain ng aming mga sundalo at lahat ng nasa serbisyo sa kanilang mga desisyon, sa kanilang mga pamilya. Palakasin mo ang kanilang loob, patibayin ang kanilang isip, at ingatan mo silang lahat na naglilingkod sa bayan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.